Si Pope Francis na ba ang huling Santo Papa ayon sa propesiya ni San Malakias? Meron ba itong kinalaman sa Antikristo na lalabas sa mga huling araw? Din talagang lalabas na Antikristo na mangunguna sa ating mundo para ninlangin yung mga tao. Ngayon, maaaring nakakatakot yung pagdating ng tribulation. May mga gumagamit sa alleged prophecy daw ni Saint Malakay. At yung prophecy na yan kaugnay sa huling papa na may mga speculation sila na si Pope Francis daw ang huling papa. Lilitaw ang tinatawag na Antikristo. Mga kapatid, tamang santo talaga si Saint Malakay. Pero tama ba yung ginagamit na propesya kahit sa ibang sekta na nakakatakot talaga? Ano ang panindigan at paniniwala ng simbahang Katoliko? Tatalakayin natin yan mga kapatid sa pagkakataong ito. Samahan ninyo ako. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod Brad Wendell Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At may pakiusap ako sa mga kapatid nating Katoliko. Isalin ninyo sa inyong prayer for the eternal repose sa father-in-law ko, papa ni Sarah, misis ko, na kahapon ay sumakabilang buhay na. No? Kanina pinaghanda namin siya. So, pangalawa, maraming salamat po sa mga kaparian, mga madre, mga kapwa Katoliko na padala mensahe na great, at kay Archbishop Martin Humuad, ang aming arsobispo dito, na great sa aking kaarawan ngayong araw na ito. Sa piyesta ni Saint Mark the Evangelist. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome po. Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin itong tinatalakay ni Ayan Akda, isang born again, kaugnay sa alleged prophecy ni Saint Malakay. Ano po ba ang paniniwala ng simbahang Katoliko? Una, lilinawin natin. No? Dahil ang daming mga gumagamit nitong sinasabing propesya na attributed to Saint Malakay. Una, the Catholic Church does not officially endorse the alleged prophecies attributed to Saint Malakay. Pangalawa, ayon sa isang converted former Protestant na ngayon Catholic apologist, si Jimmy Akin, sabi niya, the fact that we cannot establish its existence for hundreds of years until after its supposed author's date is also consistent with the claim that it was a forgery. Ano daw ang tinatawag na propesya ni Saint Malakay? Isang forgery. Maraming salamat po, Sir Rick. Maraming salamat po. Okay. Sa pagkakataong ito, ating lilinawin na hindi opisyal na pinaniniwalaan ng simbahang Katoliko ang ginagamit ng ibang sekta kaugnay sa alleged prophecy ni Saint Malakay na may huling papa, lilitaw ang mga antikristo. Una, umabot talaga ang tinatawag na katapusan. Pangalawa, meron talagang antikristo at lumitaw na sa ating panahon ngayon. Sino ba yon? Tatalakayin din natin yan. Pero
isa-isahin natin ito. Ito ang tinatalakay ni Ayan Akda, isang born-again vlogger, ginamit yung alleged prophecy ni Saint Malakay. Pakinggan muna natin siya. Si Pope Francis na ba ang huling Santo Papa ayon sa propesiya ni San Malaquias? Meron ba itong kinalaman sa Antikristo na lalabas sa mga huling araw? Yan, sa kanyang channel ito, Ayan Akda. Isang nakakalungkot na balita para sa maraming mga Kristiyanong Katoliko ang pagpanaw ng kasalukuyang Pope ng Simbahang Katolika. Yun po ay si Pope Francis. So, talagang nagluluksa tayo. Ganon man talaga. Una, we're just passing through this life. No? Kaya nga, meron tayong tinatawag na eschatology. Yung eschatology, the four last things. No? We are just passing through. Pero, ginagamit dito ang alleged prophecy ni Saint Malakay. No? Na nauna nang sinabi ni Jimmy Akin na isang Catholic apologist na yun po'y isang forgery na dokumento. Okay, tuloy natin. Si Pope Francis ay 88 years old nang siya po ay pumanaw. So dahil sa pagpanaw niya, may mga nagsasabi na siya na raw yung huling Santo Papa dahil pagkatapos ng kanyang termino, magkakaroon daw ng malaking pagbabago sa espiritual at politikal na sistema. Una, yung sinabi na siya ang huling Papa, naalala natin, yung pagkamatay ni Pope Benedict XVI, meron ding iba't ibang speculation kahit ang ibang mga born-again vloggers, no? Na si Pope Benedict XVI daw ang kahuli-hulihan ng Papa. Pero iba naman, no? Ang katotohanan, mga kapatid, no, ginagamit nila. Ngayon, na si Pope Francis na naman namatay, so may speculation na naman na posible na ba na si Pope Francis ang kahuli-hulihang Papa at lilitaw na daw umano ang Antikristo? May mga nagsasabi na sa pagkamatay ni Pope Francis, magsisimula na raw ang pagbagsak ng Simbahang Katoliko. Yon ang sinabi nilang babagsak ang Simbahang Katoliko. Tingnan natin ang kasaysayan, mga kapatid. Kung tingnan natin ang mga napakalakas na mga imperyo, isa na dito yung imperyo ng Roman Empire, Pagan Roman Empire. So, maraming salamat po kapatid na Jocelyn Gomez at Bus Noy. Maraming salamat po. Kung tingnan natin, mga kapatid, sila'y nagiging bahagi na lang. Ang Simbahang Katoliko na noon pa man ay nakaharap ng matinding pag-uusig, persecution, ay nanatili pa hanggang ngayon. Bakit? Dahil ito'y naitatag ng ating Panginoon Jesucristo sa ibabaw ng bato. San Mateo Kapitulo 16-18, et igo dico kiato is Petros, et soperham Petram idipicabo iglesiam miam, et portai in pirinon, prae bilabot adversus iam. No? Roland, sabi niya dito, good PM bro, regards sa inyo from the team of exorcism sa Iloilo. Hello, kumusta? Kayo dyan sa Iloilo. May the Blessed Virgin Mary cover you always with her mantle of love and protection, kapatid. No? Si kapatid na Romel Bandirado, maraming salamat po. Si kapatid na Jimmy Tumang. Okay, sa mga, ulitin ko, sa mga nag-greet sa akin ng happy birthday, maraming salamat po ni Archbishop Martin Humuad, Monsignor Ramon, Vicar ng Marawi, at sa lahat nating, at message ni Bishop Edwin de la Piña sa pakikiramay din. Maraming salamat po. At sa mga kaparian, no,
na nagmi-message sa akin at mga kaibigang mga exorcist. Maraming salamat at sa lahat ng mga tumatawag. Okay, tuloy natin mga kapatid itong tinatalakay at lilinawin natin itong tinatalakay ni Ayan Akda. Guguho na ba ang simbahang Katoliko? Sa panahon ni Napoleon Bonaparte, hinuli talaga niya ang Santo Papa, si Pope Pius VII. At idiniklarar ni Napoleon Bonaparte na gumuho na, huminto na, at nawala na ang simbahang Katoliko. Pero kahit iyon ang kanyang deklarasyon, ang simbahang Katoliko, mga kapatid, ay nagpatuloy. Kahit pinagtutulong-tulungan tayo mula sa grupo ng mga tinatawag na Satanism. Napansin nyo ba? Yung Satanism, kung ano man ang matinding atake sa mga iba't ibang sikta, ganun din ang sa Satanic Church, mga kapatid. Okay? So, tuloy po natin, mga kapatid. Maraming salamat. Ulitin ko sa mga nag-rate. Maraming salamat. Ipagpatuloy muna natin ang pagtalakay dito. Ngayong April 2025 lang, pumanaw po si Pope Francis. Siya ang ika-266 na Santo Papa. Siya yung unang Santo Papa mula sa Latin America. So, kung binanggit ni Ayan Akda na isang born-again vlogger na si Pope Francis ay ika-266, kung ibalik natin sa unang talaan ng Papa, ang napakaunang Papa ay si San Pedro. Kaya kung tingnan natin ang mabasa kahit na sa Webster's Dictionary, page 544, Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, and one of the and the first Pope of the Roman Catholic Church. Okay, tuloy natin. Siya ay kilala sa kanyang pagiging mapagpakumbaba at progresibong pananaw. Sa kanyang pamumuno, pinagtibay niya ang mga reforma sa simbahan. Tinutukan ang mga isyu ng katarungan, panlipunan, at pinalakas ang ugnayan sa iba't ibang mga relihiyon. Yung ugnayan sa iba't ibang relihiyon, sa ibang reliyon, one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Yung paniniwala na iba't ibang reliyon ay parihora. Hindi po yun totoo, no? Because different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. Yung tinatawag na Decree on Ecumenism, number 9, number 11, malinaw yon ang layunin sa patibay sa relasyon ng ating mga kapatid. Although we are equal in terms of human dignity, but we are not equal in terms of religion. Ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, although DPD, may mga nagsabi na expired na daw yung sinasabing extra ecclesia nolla salos outside the church, there is no salvation. Nanatili pa yan, pero kailangan na i-explain mabuti. No? Sino ang di maligtas ayon sa dokumento ng Lumen Gentium number? Tayo mga Katoliko, hindi tayo tulad sa ibang sekta na sola scriptura, Bible alone. Bible alone, kahit walang Biblia, namimili lang ng Biblia, nangungopya ng Biblia sa simbahang Katoliko, tulad sa mabasa natin sa aklat na Roman Catholicism by Loren Bittner sa page 102, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. So, nangopya ng Biblia sa Katoliko, pagkatapos ang simbahang Katoliko kung saan sila nangungopya ay binanata nila na mali at silang nangungopya ang nagiging tama na. So, tuloy natin ang paliwanag ni Ayan Akda. Ang kanyang kamatayan ay muling nagbukas ng usapin tungkol sa propesiya ni San Malaquias. Siya nga ba ang tinutukoy ng Petrus Romanus? Si San Malaquias, si Saint Malacay, tunay talagang bishop. Tunay papa ng tunay na santo ng simbahang Katoliko. Pero ang problema, kahit yung ibang mga sikta, ginagamit nila ang prophecy of Saint Malacay na
sa Catholic Church, the Catholic Church does not officially endorse the alleged prophecies attributed to Saint Malachy. Dahil malinaw po, sabi pa ni Jimmy Akin na isang Catholic apologist, na ang naturang dokumento ay isang forgery document. Kaya yon, malinaw mga kapatid. Si Renz TV, pareho tayong birth month, Sir Windel. 30 ako, advance happy birthday sa inyo. Si Sis Aida din sa Office of Exorcism, bukas ang kanyang birthday. So sa lahat ng mga, birthday ni Kibuloy ngayon. Baka nagdiwang siya sa kulungan. Kapariho pala kami ni Kibuloy ng birthday. Sa piyesta ni Saint Mark Evangelist. Birthday ni Kibuloy pala ngayon. Okay, tuloy natin. Ang kanyang pamumuno ba ang hudyat ng katapusan ng panahon? Merong isang lumang propesiya, ngunit ito ay nakakakilabot kung iisipin. Ito po yung propesiya ni San Malakias. Yung propesiya attributed by to Saint Malachy, sabi pa ni Jimmy Akin, ay isang forgery document. No? Pero, pakinggan natin, ano ba yung nakasulat diyan sa alleged propesiya daw, hula? Kanyang propesiya sinasabi, pagkatapos mamuno ng huling Santo Papa, doon na magwawakas ang mundo. Pagkatapos daw mamuno ng huling Santo Papa, tapos na, wakas na ang mundo. Sabi ni daw sa propesiya, hula na malinaw na sinabi ni Jimmy Akin, isang forgery document. Noong ika-12 siglo, isang obispo mula doon sa Ireland na nagngangalang San Malakias ang sinasabing nagkaroon ng pangitain. Sa pangitain na ito, nakita niya lahat ng mga Santo Papa mula sa kanyang panahon hanggang sa pinakahuli. Isinulat ni Malakias ang 112 na maikling parirala sa wikang Latin. Bawat isa ay paglalarawan na magiging susunod na Santo Papa. Ngunit ang pinaka-nakakabahala ay yung huli. Ano nga bang sinasabi sa pinakahuling parte ng kanyang propesiya? Maraming salamat pala ni kapatid na nakita ko dito. Si kapatid na Josie Balabi ay maraming salamat po sa birthday gift na pinadala mo. Maraming salamat, kapatid. I-translate po natin sa Tagalog yung Latin na ito. Sa pinakamatinding pag-uusig ng banal na simbahan ng Roma, uupo. So, yun umano ang nasa alleged hula ni Saint Malachy, no? Sa matinding pag-uusig. Uupo, una, dumaan na ang simbahang Katoliko sa matinding pag-uusig. Before the conversion of the Roman Empire, because the official state religion of the Roman Empire was paganism, and then Christianity was subject to persecution. No? Before the conversion of Emperor Constantine, yun ang tinatawag na pre-Constantinian period ayon sa kasaysayan. Mabasa natin yan sa tinatawag na New Encyclopedia Britannica Volume 10, page 146. Ito po ang ating mabasa. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century Anno Domini. The history of the Roman Catholic Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire. Iyon ang kasaysayan, mga kapatid. Pero yung ibang mga kapatid natin, sa iba yung pananampalataya, para sa kanila, Biblia lang. Huwag niyong isali ang history. Bakit ayaw nila? Dahil ayon sa isang converted minister na naging cardinal, si John Cardinal Newman, sabi niya, to be deep in church history is to cease to be a Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. So, kung balikan natin, mula pa, grabe na ang matinding persecution ng simbahang Katoliko.
sa mga pagano. Kung tingnan natin Collier's Encyclopedia, Volume 5, page 29, ito 26, ito ang mabasa natin. Paganism was the official state religion. Christianity was suspect and Christians were subjected to persecutions. Grabe talaga, no? At dumaan sa matinding persecution. At ano ang dahilan kung bakit inuusig ang simbahang Katoliko noon, mga kapatid? Nakasulat yan sa tinatawag na Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. Dahil may mga nag-claim, kami po yung inuusig ng Pagan Roman Empire. Pero tingnan po natin sa kasaysayan. Ayon sa kasaysayan, ito mabasa, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme on all things, would not accept the emperor as God. So malinaw na ang kasaysayan nagpatunay na ang inuusig, mga kapatid, walang iba kundi ang simbahang Katoliko, dahil wala pang mga protestante sa panahong yaon. Protestante ay nangyari lang yan sa 1522. At sino ang unang mag-uusig sa simbahang Katoliko? Ito ang mabasa natin sa kasaysayan, no? So, Europe Before Modern Times by O'Brien, balikan natin. Ito ang mabasa natin, mga kapatid, sa pahina 181, Emperor Cesar Nero, 64, 68, si St. Peter, St. Paul, si Domitian, yan ang mga inuusig, mag-uusig, no? At ito, grabe talaga ang persecution nila, no? Si Trajan, si Marcos Aurelius, mga santo at mga santo papa ng simbahang Katoliko ang mga pinatay diyan. Walang protestante diyan. Eto, hanggang sa kahuling bahaging pag-uusig sa ikasampu si Diocletian taong 303-305. Ang mga santo na ranas sa matinding pag-uusig at pagpatay, sila si Saint Sebastian, Saint Agnes, Saint Lucy, Saint Vincent, at iba pang mga santo, mga kapatid. Kaya nga tuwing Hunyo 30, ipinagdiwang natin ang commemoration sa first martyrs sa Roman Empire. Tuloy natin si Ayan Akda. Si Pedro ng Roma, napapastol sa kanyang mga tupa sa gitna ng matinding kapighatian. Pagkatapos nito, ang lungsod ng 7 burol ay mawawasak. At ang nakakatakot na hukom ay hahatol sa kanyang bayan. Wakas. Ano nga ba ang interpretasyon dito sa propesiya na ito? So, itong propesiya na ulitin natin, di naman natin kinikilala na yung alleged prophecy ni St. Malachy ay tunay talaga na prophecy na attributed sa kanya, kundi ang paniniwala kahit ni Jimmy Akin na isang Catholic apologist, ang naturang propesiya ay isang forgery document. Pero ginagamit sa ibang sikta at ibang mga vloggers at sila ang nag-interpret nito. Yung Petrus Romanus, ayon po sa ilang pananaw, ito ay simbolikong pagbabalik sa orihinal na apostol na si Pedro. Siya po yung pininiwalaan ng unang pope ng mga Katoliko. So sinasabi na merong yan. Yan naman talaga ang mabasa natin sa history at sa Biblia. Diyan ang salitang Papa galing sa Latin, Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. Si Pedro Apostol tumanggap ng authority, at yun ang mabasa natin sa San Mateo 16:18. Et ego dico quiato is Petros et soperam Petram edificabo iglesiam iam et portain pirinon praebilabot adversus iam. So diyan kinuha yung titulong Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. Ngayon, sa mga Katoliko, alam niyo naman, palaging tinutulig sa ang banal nating pananampalataya sa
mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya na sinabing din naman totoo na si San Pedro ang unang papa. O sige, pagbigyan natin sila. Granting without admitting sa kanilang argument na di totoong si San Pedro ang unang papa. Sige nga, ibigay niyo batay sa history. Kung di si San Pedro ang unang papa, ibig sabihin may unang papa na hindi si San Pedro. Kung hindi si San Pedro ang unang papa, ang tanong, sino ang unang papa kundi si San Pedro? Ayan naman ang malinaw, no? Tulad sa paniniwala nila na hindi si Kristo ang nagtatag ng simbahan katoliko, pagbigyan natin. Granting without admitting sa kanilang argument na hindi ang ating Panginoon Jesucristo ang nagtatag sa simbahan katoliko. Sige nga, sino ang founder ng simbahan katoliko kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo? Dahil lahat ng mga history. Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence, often called Roman Catholics. Di ba? So kung ang simbahan katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo, so sino ang nagtatag nito? Ang sabi naman ng ilang mga born again, ang katoliko ay kolorom ito. Bakit? Hindi nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Walang founder na lumagda. May kasabihan tayo sa mga nag-aaral sa batas, ignorancia juris niminet excusat, ignorance of the law excuses no one. Bakit? Nasa Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon yan, sa aklat, page 567, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Tuloy natin si Ayan Akda. Mumuno na parang katulad ni Pedro, na yun nga ang apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ilan naman, naniniwala sila na ito ay sumasagisag sa pagtatapos ng panahon ng mga papa. May ilan naman, ini-interpret po nila na ito yung Antikristo na lalabas. Una, kung ang pag-uusapan natin ay ang Antikristong lalabas, matagal na, panahon pa sa mga apostoles, lumabas na ang mga Antikristo. Pero sino ba ang tinutukoy ng mga Antikristo? Una, ang nagsulat sa Revelation chapter 13 verse 18 na ang Antikristo ay may tatak na 666, si San Juan. Si San Juan ay may babala kung sino itong mga Antikristo. Ito ang mabasa natin sa unang Juan 2:18-19. Munting mga anak, ito na ang huling oras, gaya ng inyong narinig, na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon marami ng Antikristo, kaya malalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin, sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Una mga kapatid, ang ginagamit natin na salin ay Protestant salin. Ang Biblia na ang salita ng Diyos. So, malinaw na ang Antikristo daw ay galing sa tunay na iglesia, ngunit humihiwalay. May tatak sila. Ano ang tatak? 666. Tandaan ninyo na ang mga anti-Catholic na humihiwalay sa simbahang Katolik, wala silang Eucharist, wala silang misa. Ang Eucharist, the real presence of our Lord Jesus Christ, yun ang palatandaan. Kung ayaw ninyong tanggapin, palatandaan ayaw ni San Juan na ano daw? Sa numerong 666. Bakit? Tingnan niyo ang Juan Kapitulo 6. Simula muna sa 53. Ituloy sa 66. Ito ang deklarasyon ng ating Panginoong Jesucristo na di matanggap kahit sa mga protestante. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo,
malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. O, ayan, sa 66. Mula nooy, marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kaniya. Tinanong ni Jesus, ang 12 at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? O, so, ang palatandaan sa mga antikristo, mga kapatid, umalis sa pananampalataya. At hindi nila pinaniniwalaan ang real presence of Christ. Ibig sabihin, ito ang katotohanan, mga kapatid. Sa ibang sekta, wala silang tunay na Kristo. Wala silang real presence of Christ. Wala silang ang kanilang pagsisimba, Bible study. Pero sa simbahang Katoliko, kumpleto tayo. Liturgy of the Word, Liturgy of Eucharist. Meron silang Liturgy of the Word, kaya Bible study. Ang pag-aaral sa salita, ang pangangaral sa salita. Pero naalala ko yung sinabi ni dating Pastor Noe Dura, kung palagi lang salita, walang kain, abay, mabaliw ang resulta niyan. Okay, tuloy natin. Siya yung mangunguna para manlinlang ng mga tao. Basahin natin yung Revelation chapter 13 verse 7. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Ngayon, sa part naman na sinabi niya sa panahon ng matinding kapighatian, may mga paliwanag na ito raw yung tinatawag na Great Tribulation. Sa panahon na yon, magkakaroon ng matinding... Okay, balikan muna natin yung ginamit niyang pahayag 3:17, no? Na una, sa pahayag, may palatandaan diyan. Walang maaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang na katumbas niyon. Ang mga anti-Catholic, ang interpretasyon kasi nila, mga kapatid, yun po'y tumutukoy sa Santo Papa at yung Vicarius Filii daw. Vicarius Filii, di po yan totoo. Dahil una, kailan ba nangyari na hindi ka pwedeng magbinta, hindi ka pagbili kung wala kang tatak? During yan sa persecution sa Roman Empire. Kung pag-aralan nating mabuti, tingnan natin ang Revelation chapter 13 verse 5. Ito ang mabasa, mga kapatid, para malaman nyo kung sino ito. The beast was given a mouth uttering proud boast and blasphemous, and it was given authority to act for 42 months. Ayan. Sa loob ng 42 months. Sino po ba ang tinutukoy dito? Dito, mga kapatid, makita ninyo na ang mensahe sa talata sa Biblia sa Revelation chapter 13 verse 5 ay maikonekta talaga natin sa grabing pag-uusig noon sa unang mag-uusig na emperador na si Emperador Cesar Nero. Bakit? Siya ang unang mag-uusig sa mga Kristiyano noon. Ipinatay niya si San Pedro at si San Pablo. At nangyari ang unang pag-uusig sa taong 64 Anno Domini at natapos ito hanggang buwan ng Hunyo taong 68 Anno Domini. So ibig sabihin, sa haba ng pag-uusig, mga kapatid, lumabas na 3 taon at kalahati. Tatlong taon at kalahating taon. So anong total ba sa 3 taon at kalahating taon, mga kapatid? Yun ay 42 months na total na siyang tinutukoy at natupad din sa talata sa Revelation chapter 13 verse 5. Dahil napakaliwanag at grabe talaga ang matinding pag-uusig ni Cesar Nero. Ang kanyang pangalan, Caesar Neron, siya tugmang-tugma sa Revelation chapter 13 verse
18 na 666. So tuloy muna natin si Ayan Akda. Kapighatian. Ibig sabihin, matinding paghihirap na mararanasan ng mundo na ito sa pamamagitan ng Antikristo. May ilan naman nagpapahiwatig na ang ibig sabihin nito, magkakaroon ng mga pag-uusig, kaguluhan, at krisis doon sa simbahan. Ang paniniwala rin sinasabi na magkakaroon ng matinding kaguluhan at kahirapan sa ating mundo. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Yung patungkol naman sa lungsod ng Pitong Burol, sinasabi po na yung lugar na ito ay tumutukoy doon sa Roma, na doon po matatagpuan yung Pitong Burol. Yes, totoo talaga na ang Roma, diyan matatagpuan ang Pitong Burol, mga kapatid. Totoo yan. Nasa Roma. But Roman Empire, sa Pagan Roman Empire, totoong yun. Na nawala talaga ang Roman Empire. Bakit? Dahil nanalo ang Christianity. Sa World History by Lonnie Goldman, page 156, ito ang mabasa natin mga kapatid. In 312 Anno Domini, the work of Christian missionaries was made easier when a Roman emperor joined the church. Constantine. He adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. Ito ang tinatawag na victory of Christianity over Roman Empire, Pagan Roman Empire. Yun ang pagkapanalo ng simbahang Katoliko at yun din naman ang katuparan sa sinabi ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1 versikulo 7-8 mga kapatid. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinatawag sa na mga banal, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapangyariang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. So dito, sinabi na ni San Pablo na ang pananampalataya, hepestis homon katangelitay en holo to cosmo, ang pananampalataya sa Roma, bantog sa buong sanlibutan. Sino bang katuparan dyan? Na pananampalataya sa Roma ay bantog sa buong sanlibutan. Alang naman, sa protestante, na ang protestante galing sa Germany, alang naman, iglesia ni Manalo na nanggaling lang yan, saan? Sa Pilipinas, di ba? Oh. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Yan sa sinaunang tradisyon. Meron din po kasing sinasabing ganyan sa Biblia. Basahin natin yung Revelation chapter 17 verse 9. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinauupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari. At yung sinabi sa huli, ang nakakatakot na hukom ay darating. So tumutukoy po ito sa paghuhukom ng ating... Tumutukoy iyan sa Bible kasi Bible must be interpreted according to the context at which it emerged. Tumutukoy yan sa Roman Empire noon, before the conversion of Roman Empire, no? Na ang kanilang official religion ay paganism. Paganism was the official state religion, and Christianity suspect, and Christians were subjected to persecution. At nang na-convert na si Emperor Constantine sa Kristyanismo, yon, ano nangyari? Gradually, ang mga templo ng mga pagano ay nasirado at ang kanilang lupain ay naibigay sa simbahan ng mga Kristiyano. Yon ang victory of Christianity over the pagan empire. At ang dugo ng mga
martyrs ay nagiging binhi ng ating pananampalataya. Diyos. Kung babasahin natin yung Book of Revelation, makikita natin doon na sa manghuling araw, ibabagsak talaga ng Diyos yung kanyang hukom o yung judgment sa mundo na ito. Dahil po yan sa kasamaan ng mga tao. So kaya magkakaroon ng Great Tribulation kasi paparusahan Well, Great Tribulation at yung tinatawag nila na term ng born again, sa born again lang yan. No? ng Diyos yung mga taong hindi nananampalataya at yung mga taong hindi sumunod sa Kanya. Yung mga tao na sumunod doon sa Antikristo. Basahin natin yung Zephaniah chapter 1 verse 15 to 16. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makapal na hulap, araw ng pagtunog ng trompeta at ang sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapadirang lungsod at nagtataasang tore. Mga kapatid, ang masasabi ko lang dito, hindi po natin pwede basta pagkatiwalaan yung propesiya ng Saint Malakay. O na, di naman talaga naniniwala ang simbahang katoliko na opisyal yung alleged prophecies attributed to Malakay. No? Kaya nga, ayon kay Jimmy Akin, no? Ayon kay Jimmy Akin, yun po ay forgery document. Hindi po natin alam kung totoo nga ba yung mga propesiya na yon at may mga naganap na sa kanya mga propesiya. Basta ang masasabi ko lang dito mga kapatid, dapat ang pagkatiwalaan natin ng propesiya, lalo na nga nasa mga huling araw na tayo, ay yung sinasabi ng Biblia. O, yan. Hindi lang Biblia, kundi ang sinasabi mismo sa tunay na iglesia because ang iglesia, ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Samantalang ang ibang, kaya nga, kung tignan natin ang unang Timoteo 3, 15, ang iglesia siyang haligi at suhay ng katotohanan. Efeso 3, 10, sa pamamagitan ng iglesia, malaman ninyo ang lahat na kapahayagan sa pamamagitan ng iglesia. Pero tingnan natin ang mga kapatid natin na may aral kaugnay sa sola scriptura Bible alone. Di po ba sa Bible alone, Biblia ang kanilang ginagamit? Pero di nagkaunawaan. Bakit di nagkaunawaan? At meron pang mga imbento tulad nila ni Kibuloy, birthday Kibuloy ngayon. At iba pa mga nagtatag ng sikta dahil babalanan ni San Pedro sa ikalawang Pedro kapitulo 2 versikulo 3. Eto, sa kanilang kasakiman ay makikinabang sila dahil sa inyong mga salapi sa pamamagitan ng gawagawang salita. Ang hatol sa kanila mula pa noon ay hindi na magtatagal at ang kanilang pagkalipol ay hindi matutulog. Kaya yun si Eliseo Soriano, grabe yun magtuligsa sa pananampalataya. At wala na siya. No, panalangin lang natin yung kaluluwa. Dahil grabe talaga yan. Pero sino ang Antikristo? Ay malinaw kahit sa Biblia ng mga Protestante. Ito pala ang Antikristo. Unang Juan 2:18-19. Munting mga anak, ito na ang huling oras gaya sa inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo kaya malalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Sino ang Antikristo? Yung humihiwalay sa tunay na pananampalataya. Wala namang Protestante sa first 1,000 years, mga kapatid. Di ba ba? Katoliko lang yon. Kaya, ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, Juan 17:17, Sanctifica eos et veritate, sermo tuos veritas es. Mga kapatid, ipanalangin natin. Yung mga nadaya, yung mga natangay sa ibang mga sekta, sila'y malinawan na may iisa lamang tunay na iglesia at ito ang kanilang iniwanan, ang simbahang Katoliko.
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at maraming salamat din sa mga nag-rate sa Facebook page, sa Facebook, mga kaparian, mga obispo, mga madre. Maraming salamat po sa sa Pedro Dagoy, Vicarious Philly Dibok, ni Eileen White, si Pope 666. Inamin na yan ng kanilang pastor, no? Sabi ng kanilang pastor, yung tiara, naalala niyo yung sinabi ng kanilang pastor, yung tiara ay imbento lang yan ng Seventh-day Adventist. Sino nagsabi? Si Dison. Cesar Dison. Asan ba yon? So, sandali kaya wag agad-agad maniwala sa Seventh-day Adventist dahil kahit si Cesar Dison, binasa nila yung aklat SDE, itatapon sa impyerno. Ito, common sense number 3, Mr. Talibong. Sandali, yan, sandali muna. Si Cesar Dison yon. Hanapin natin yung pahayag ni Cesar Dison na ang Santo Papa, tiara ng Santo Papa. Saan ba yun? Hinanap ko pa. Yung tiara ng Santo Papa. Imbento lang ng Seventh-day Adventist. Sandali. Na-delete ko pala dito. Okay? So, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli. Bye-bye po. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.